bago pa nauso ang prenup shoots, drone shots, at same-day edits, ang mga kasal noong dekada 80 inire-record sa mga Betamax tape. Gaya ng pag-iisang dibdib ni Tatay Tito at Nanay Porferia na ikinasal sa Bantayan Island sa Cebu taong 1988. Wala talaga kaming mga ginastos sa kasal namin. Nagkataon na meron akong kabadyong dati sa amin. Siya ang nagbayad doon sa kumuha sa amin ng Betamax. Pero sa paglipas ng mahigit 3 dekada, nabaon na sa alikabok ang kanilang wedding video. Wala na rin silang Betamax player. At ang tape nagsisimula na ring amagin. Napunuan siya ng alikabok dito sa loob ng lalagyan. Suli pa namin napanood yan nung nandun pa kami sa kabilang bahay. Parang napabayaan na. Ang sit-sit naman. Ngunit kamakailan lang sa 38th wedding anniversary ni Tatay Tito at Nanay Porferia, Nga may buhok pa. ang kanilang mga anak merong pasorpresa. Grabe yung SDE nyo, 1 hour ha? Pogi! Nakita ng anak ko yung Betamax namin. Talaga hinanap nila para mabuo ulit. Mas maganda ko ngayon. Tuwang-tuwa kasi parang nasariwa yung mga nakaraan. Anong mga alaala ang muling nabuhay sa lumang Betamax? Matapos ang kasal sa Cebu, lumipat ang mag-asawa sa Tondo sa Maynila kung saan nagtinda si Nanay Porferia ng tuyo at daing. Habang si Tatay Tito naman, isinuko ang pangarap niyang maging kapitan ng barko para maging house husband. Para sa akin siya na ang king. Ako na lang ang queen. Seaman o marino noon si Tatay Tito at ang madalas niya noong maisakay ang tiga Bantayan Island sa Cebu na si Porferia. First time kong pagsakay, saka paluwas din siya ng Cebu. Nag-lock agad yung mata namin. Sabi ko, ang ganda ng mata ng babae. Mata lang. Yun Mata yun. lang kasi ang bibig ko mahaba. Na love at first sight daw sila sa isa't isa. Kasi ang gwapo niya talaga. Kaya ang dami nagkandara pa dyan. Sobrang. Munti kasi Kasi- mga dapa eh. Primero ko palang tingin, kinakabahan ako. Tapos parang gusto ko laging makasakay para makita ko siya. Sasakayan para lang makasabay ka. Ang sarap pala ng pakiramdam na ma-inlove ka. Kahit paa pa lang makikita mo, kinakabahan ka. Pero si Tito, tila nabahag ang buntot. Nagkataon na yung isang kasama ko pala sa barko, may gusto sa kanya. Sabi niya, huwag mong maligaw-ligaw si Porping kasi akin yan. Hanggang naglakas loob din siyang ligawan si Porferia. Ang damit niya, yung malapad, inipit ko yon sa upuan ko. Pag tayo niya, hindi na siya makatayo. Sabi ko, hindi kita papakawalan kapag hindi ka sumagot sa akin. Sabi niya, paano kita sasagutin? Wala ka nang sinabi. Pero napilitan talaga siya. Sige, oo na nga. Siyempre, sa ilalim, tuwang-tuwa. Pero hindi ko pinakita. Dahil nagpakadalagang Pilipina si Porferia, nainip daw tuloy si Tito sa panliligaw. Tuwing magdi-date kami, ayaw niyong pumasok. Baka daw may hotel yung sa loob. Tapos bibigyan ko ng papatulog yung kinain namin. Baka masirip ko siya. So talagang nasawa ko sa ugali niya. Si Tito nag-abroad habang naiwan sa isla si Porferia. Mula noon, nagkanya-kanya na raw sila ng landas. Nagkaroon din ng mga bagong pag-ibig. Si Tito, nakarelasyon ang dati niyang kaklase. Kulang na lang kasal sa amin. Sinulatan siya ng kapatid niya sa Australia na mag-migrate sa Australia. Si Porferia naman, nagkaroon ng nobyo na isa ring seaman. Pangako ko sa sarili ko, pag 30 years ko, kahit sino, basta may trabaho lang, may gusto ako o wala, mag-asawa na talaga ako. Sa hindi inaasahang pagkakataon, matapos na hindi sila magkita sa loob ng 11 taon, aba, sina Tito at Porferia muling pinagtagpo
ng tadhana sa Bantayan Island. Mahilig ako mag-surprise sa kanya. Bumaba ko sa malayo kasi may basketball noon eh. Naalam ko nandun siya. Yung nakita ko na siya, siyempre, ay, ito na. Tuloy na to. Ilang buwan kang minasdan, hindi ko na mapigilan hanggang kailan mag-aba. Si Porferia, may nobyo man noon, mas nanaig pa rin daw ang dati niyang pag-ibig kay Tito. Nagpakasal kami kaagad noong July 23 para hindi kami maabutan. Dahil uuwi yung fiancé ko, sabi ko, kami ata ang tinadhana. Sabi niya, okay lang, basta masaya ka. At para maging memorable ang kanilang biglaang kasalan noon, pinakoveran nila ito. Yun nga lang, sa katagalan, hindi na nila muling napanood pa ang Betamax ng kanilang kasal. Lumipas ang mga taon at dekada. Bumuo sina tatay at nanay ng masayang pamilya. Meron na silang 6 na anak at 4 na apo. Napalaki nila kami na hindi spoiled, na punong-puno ng pagmamahal. Lahat ginawa nila para mabigyan kami ng magandang buhay. Dahil hindi pa napanood ng kanilang mga anak ang video coverage ng kasal, naisipan ng kanilang mga anak na ipa-digitize ang Betamax tape ng wedding video ng mga ito. Ang kinomisyon nila para gawin ito, si Aurora, na mahigit 2 dekada nang nagdi-digitize ng lumang mga video. Karamihan nga raw sa kanyang mga kliyente, celebrities. Jose Marichan, si Sir Mark Bautista. Para ma-convert, gagamit po tayo netong Betamax player. Itong player na to ay connected sa computer. Once na na-play mo na siya, pipindutin mo na tong captured. Aantayin mo lang siya na mag-read. Kailangan mo siyang tapusin from start to end. Anong mga alaala ang muling nabuhay sa lumang Betamax? Susunod na! Makalipas ang 3 araw, tagumpay na na-digitize ni Aurora ang wedding video ni na tatay at nanay. Makikita sa video na bisperas pa lang ng kanilang pag-iisang dibdib, abala na ang kanilang mga kaanak na nagtatadtad ng karne panghanda. Yung isang tiyo ko nagbigay ng baka, yung isang tiyo ko nagbigay ng mga baboy, na isang tiyo ko nagbigay ng kambing. At sa araw ng kasal mismo, ang mga tagpo, hindi gaya ng mga wedding coverage ngayon na aesthetic. Ang mga kuha noon, natural lang. Walang dinidirect, walang kinokoreograph. Larawan lang ng isang malaki at masayang selebrasyon. Aba, at meron pa palang plot twist. Ang mananahi ng wedding gown ni Porferia, pinagsilosan pa niya. Inireto raw kasi ito dati kay Tito. Pero sa kabila ng masayang okasyon, mapapansin na parang nakasimangot ang groom. Nung gabi na yun, gusto niya nang tumabi. Sabi ko, ay, hindi pwede yan. Kailangan talaga, mabindisyonan mo na. So ang iyong ngiti, ako lumulutang, tatapusin bawat oras na sasabi, hindi malimutan sa piling mo'y babalik. Ang kasal natapos sa isang matamis na halik. Pagkatapos ng kodakan, tuloy ang lahat sa reception kung saan ang highlight ang napakalaking pillar wedding cake na uso noong dekada 80. Uso yun doon sa amin yung mga regalo. Buksan mo, ililista mo yung pangalan. Kung sakaling magulang mo nagbigay sa akin ng amplifier pagkasal, kailangan pag ikinasal ka, amplifier din ang ibibigay namin. Lolo, lola. Ay, yung lagot Lolo. sa motor, kaya may ano siya. Nayak si Papa. Yan yung tissue. Balewala kung lumagpas pa ko, saan magbago, di hihinto. Balewala ng sukli ko sa'yo, sana'y mapansin mo. Ika'y kung
ko akala na 38 after sa kasal namin, may asim pa rin yung misis ko. Paraiso ang iyong ngiti. Dahil saan man tayo magpunta sa mall, hawak kamay pa rin. Mahal ko. Simula pala noon hanggang ngayon, hindi nagbabago ang pagtingin ko sa iyo. Kung bibigyan man ako ng pagkakataon na sabihin sa akin, kung sino man pipiliin ko ulit, walang iba yun kung hindi ikaw. Paraiso ang iyong ngiti. Sa tulong ng makabagong teknolohiya, muling nabigyang buhay ang mga alaalang muntik nang mabura ng panahon. Walang filter, walang retake o eksenang prinaktis. At kahit kumupas ang kulay at lumabo ang mga imahe, may isang bagay na nananatiling malinaw, ang kanilang pagmamahalan. I love you, sweetheart, More than more than me.